Visca, Bye City, Leyte, Philippines. PSU Radio DYDC. Mapuslanong kasayuran mahitungod sa maayong panglawas. Tukmang pagatiman sa kaugalingong kahilwasan. Kulukabildo sa atong dinapit na bisita. Recipe sa imong paboritong putahe. Hisgutan ta diri sa Sukaranay sa 104.7 DYDC FM. DYDC Storyahe for a healthy me. Yes, mayong buntag. Good morning sa atong mga suking tigpaminaw. Adlaw nga Miyerkules na usab mga higala o gaanian na pud kita sa atong laing edisyon ning atong Health and Wellness Program diri lang sa VSU Radio, DYDC 104.7 FM, your development campus radio, alang ning atong tulumanon ang Sukaranay. Mayo-mayong pagpaminaw sa atong mga listeners, no, nga naminaw via 104.7 FM, and of course sa atong mga viewers usab sa atong Facebook Live. May gala, we are fortunate enough kay karong adlaw makauban nato, no, ang atong mga estudyante gikan sa Faculty of Veterinary Medicine. Oo, pause lang usa, no, ang atong mga kunars, kaya doon na kita yung mga special pod na bisita. May alam hinungdanon ang atong episode karon, kaya doon na kita itukion, no, nga importante nga hilisgutan ang kabahin sa rabies and unya pod ang mahitungod sa Mpox. So kung aduna mo'y mga pangutan mga higala, no, please feel free to text sa atong numero 0921-410-5070. Again, 0921-410-5070. O sa mga nagtanaw karon sa Facebook, pwede po ninyo ibili ng inyong mga pangutana sa atong comment section. May galas ang alam sa among station manager, Dr. Cristina A. Gabrilio, o ang atong radio engineer, PEC Engineer Sean Villagonzalo. Ako ang inyong makauban karon, Kathleen Valencian, of course. Kauban nato karon si Glendon Dublado, Ralph Dominic Rivas, o si David Emmanuel Gomez. Good morning kaninyo mga sir, no, and welcome sa atong programa. Yes ma'am, good morning po ma'am. Okay, why don't you paila-ila sa sa atong mga suking tigpaminaw, kay naanda ninyo, no, sa atong mga suking tigpaminaw, mga kunars ang atong mga kauban this time, mga estudyante na usab sa veterinary medicine. Sige, kinsay ganahan maguna? Sige ma'am, ako una. Ako day si Kuya David Emmanuel A. Gomez, sa ko ka estudyante sa Faculty of Veterinary Medicine. Then shout out ko diha sa mga estudyante nag-andam sila mga finals. Oo, no, bitao. Alright. Si Ralph Dominic Rivas, and I'm 5th year vet student. Shout out sa mga friends dirang mga supporters. Then ako si Glendon G. Dublado, usa ka 5th year student sa Faculty of Veterinary Medicine. Shout out ko sa among college din na si Dr. Harvey Portugalisa. Ang among advisor aning topic, which si Dr. Lotes Embalala. Doc, baka naman. Then, shout out ko sa mga department heads and sa classmates na o mga friends na na-prepare karon sa final sa VetMed. Laban lang, guys. Yes, thank you so much, no, sa atong mga estudyante, and of course the entire Faculty of Veterinary Medicine, no, na imbitahan gyud, no, alang magtukik gyud ning kabahin sa rabies, no. So para sa atong topic karon, no, mga kuya, mga sir, no, aduna kita sugilanon, no. So akong basahon, no, ang atong sugilanon, and then from there, no, diha magsugod ang ato ang topic mahitungod sa rabies. So sige, usa ka adlaw, no, na ay usa ka bata nga gihinganlan og Pablo nga nakighagwa sa iyang alagang iring. Apan wala malikay
kalagayan kaning iring nasuko og kani siya gikambras no apan kumpiyansa si Pablo na dili kini siya matakdan sa posibleng rabies. Tungod kay ang iyang natuuhan kay ang rabies or rabies makatakod lamang kini sa paak sa iro apan ang pangutana matakdan baka si Pablo og rabies. Unsa man ang iyang buhaton kung makambrasan siya og unsay angay pod buhaton sa iyang ginikanan kabahin niya og sa ilang inatiman nga iring. No, atong maatangan no ang mga tubag ni ini nga naglibot no particularly about the rabies gikan of course sa atong mga representante nga mga estudyante gikan sa Faculty of Veterinary Medicine. So mga sir no sa sitwasyon ana unsa ang inyong ikasulti kabahin sa sitwasyon ni Pablo no sa atong sugilanon nga ako ang gibasa kaganina og angay ba siya mabalaka ani unsa pay mga sintomas na maobserbahan nimo sa mga kahayupan ug tao og ma-expose sila sa maong sakit. Sa kuha ni Pablo no sa iya sitwasyon, di man ta ingnon na mabalaka pero di pud ta angay makuan kanang kumpiyansa kay ang rabies di lang ni siya makatakod sa pamaagi sa paak sa iro or sa iring, pwede pud ni siya sa kamras. Mahitabo ni siya kay ang kuha man gud ang tendency man gud sa atong mga iring kay mangdila sila or mangtilap sila sa ilang mga kuko. So, once ma-contaminated na ang ilang kuko sa kung rabid na siya nga iring, so possible pud na ang kanang kuko nga makakamras nimo kontaminado sa virus kay makatakod. So, ang buhaton ni Pablo ana kay iyang hugasan ang katong iyang samad nga nakamrasan. Then hugasan niya og sabon o running water. Mas nindot kung 15 minutes good, at least 15 minutes ang paghugas sa samad. Then after ana kahuman no, then butangan nimo og povidone iodine or betadine, then takpan nimo, then mo adto ka sa animal bite center kay para ka mahatagan gihapon og kanang post exposure na vaccine kay mo man ang ihatag if mapaakan na ka sa hayop. Og ang kanang pod ang iring imo pod na obserbaran kung maunsa bang iring given na dili wala ka kahibaw sa kung bakunado ba to, if mamatay to ang iring so possible natoy rabies within 14 days pero dili pasabot na bisan manggod ang iring or iro bisan pa na siya makapaak ba or dili na magud tay misconception na ang iring daw kuno iro na sila rabies dan if makapaak kay mamatay. So bisan na dili sila makapaak or makapaak basta naagud rabies sa 14 dias nga average nga ila incubation period mamatay gud na ang iro o iring. So mao to ang buhaton ni Pedro, dapat pa post exposure gud siya para sigurado. So thank you ato no. Naghisgot na kita no kabahin sa mga angay buhaton ni Pablo, and you've also mentioned kuya no nga about sa vaccines, pero unsa man gyud di ning rabies or rabies no, and nganong delikado man kini siya asa kaha ni gikan no ang mga explanation as to what it is, Kuya Glendon. Salamat sa imong pangutana, ma'am, no? Same sa giingon ni Ralph, ang rabies, usa ni siya ka RNA virus. So, dili ni siya bacteria, dili ni siya parasite, kundi virus ni siya. So, ang virus, duha na kaklase na tayo gitawag og DNA o RNA virus. Kaning rabies, usa ni siya ka RNA virus, gikan sa genus na Lyssavirus virus. Pasabot og Lyssavirus translation sa Griego, kay madness or magpasakit. Then, ang translation sa rabies, pud sa Sanskrit nga term, since ang rabies, naana ni siya old time ago, so na-translate na ni siya sa panahon pa sa atong mga kaninunuan, is to do harm o magpasakit. Munang atong makitaan nga, o maigo gani ang usa ka hayop or ang tao, mura siya og magpasakit or mahatag siya kapasakit. So, ang kaning rabies, ang common nga tumong ingani is usa ni siya ka neurotropic disease. So, unsa man ang neurotropic disease? Usa ni siya ka sakit nga ang tumong is ang igo ang atong utok or atong gitawag og central nervous system. Dinhi ang paspas nga pagreplika sa virus nga mahitungod nga mausob ang batasan sa kahayupan or sa tao. For example, ang pinaka-common nga implication sa tao nga naigo og rabies kay kanang gitawag nato hydrophobia or aerophobia. Kanang hydrophobia is mura siya mahadlok og tubig, og kanang aerophobia is mahadlok siya og hangin. Then ang pinaka common pod nga kanang
sintomas sa hayop nga tamakitan is kanang mausob ang iyang batasan. Kanang kabantay mo if ang inyong iro labi na og nagsuroy-suroy human mapaakan mukalit lang siya pamaak bisang wala unsa or ang iring nga kanang magpapet ko or magpahikap is mukalit lang og kambras. So usana so, mahimo silang aggressive. Mahimo silang aggressive, ma'am. Yes, kay tungod sa kuan sa virus nga ang utok gyud ang target. Pero ang mo ginahong gi-emphasize nga dili gyud ni dapat itago-tago hilabi na kung naay suspected incidents ug kadto mga iro nga o iro or iri nga na contact nga to is possible siya nga rabies, so dili gyud ni dapat nato itago-tago, no? So naay mga health officials or naay mga veterinarians nato diri nga andam sila mo hatag og katungdunan og kanang tambag ni ana kung unsa angay natong buhaton. Okay, thank you so much, no, Sir Glendon, about the pag-explain yun, no, sa kining rabies. Though medyo lawom siya, no, sa pagsulti siguro ato po di si Sir David, no, or si Kuya David aron sa pag-elaborate pa gyud pod sa ato ang topic karon, sir. Yes, ma'am. Jo, lawom gud kay duot ang kaning gi-explain ni Kuya Glendon. So ato siya gamay sa laktod na storya. Kani magong rabies, ma'am, hinungdan kini sa usa ka virus na makuha kini pinaagi sa pagpaak sa usa ka rabid na hayop. Di lang kani limited sa iro ha, pero apil pod ng kanyang iring, baboy, baka ug kabayo. So kani sila mga common ni sila mga hayop na makita sa atong palibot. Kini na sakit makatakod ni siya may tumong sa paagi sa laway. So pag ang laway, ang virus na nasa laway makasulod sa atong unod, sa atong muscle, kani managhan ni siya mo replicate ni sa atong muscle cell. Human ani pag ma-replicate, managhan na siya, mudagan ni siya padung sa atong utok. Kay utok man ang pinaka-end ani or ang target yun na organ. Diha, kung maabot na sa utok, makita gyud nato ang mga kausaban sa kinaya sa hayop o sa paglihok, apil na pud sa tao na napaakan og rabies. Oo. So, mudugang lang kung pangutana, Sir David, no, kaganina nag-ingon ka no, nga ang ihagyod mo rag end point kay parong sa utok nor sa ato ang diri no sa atong utok. So magmatter ba pod mga sir kung for example ang area kung asa siya napaakan, for example sa tiil ba or sa kamot or kanang duol na sa ato apod na ulo? Kung matter ba? Yes, magmatter gyapon siya. Labi na kung example pa simba ko sa liog so mas paspas gyud ang kumbaga pag-spread. Okay. So, no, maayo kayo ang pagka-explain sa atong mga bisita karon. And then, of course, no, ang sunod nato nga gusto hatagan og tubag kay ang mga sintomas na gid nato no kung kanus ata makaingon na matakdan na kaog or ang usa ka individual og rabies, no. And na may gitawag gud nga mahimo na daw kuno og asong ulol or pusang ulol. So, what is the explanation behind this, no, Sir David? Yes, ma'am. Ang rabies, ma'am, pareha na sa uban na sakit na napod sila incubation period. Pasabot na incubation period na kaning sinugdanan na kung kanus na paakan hantod sa point na napakita na og sintomas ang usa ka tawo o hayop. So, ang incubation period, laylahi ni siya sa matag tawo o hayop. So, kung diri ta sa iro, ang incubation period ani sa iro is from 21 to 80 days. Okay. While sa iring is from 3 to 8 weeks. So mao na butangan gud natong importansya na ang kaning pag-quarantine sa iro ug pag-observe sa iyang batasan kung nakapaak siya sa lain na hayop ug tawo. Okay. So, unsa man po yung mga sintomas o nga na ato gitawag no nga clinical sign sa hayop na napaakan o sa tao human unsa may kapareha o kalainan ni ini posible ba nga ang tao marabis no makatakod pod og rabies sa isig ka tao? Sa kuan po sa tao na 5 stages ana sa iyang kuan tawag na 5 stages sa symptoms kumbaga. Okay. Sa animal napuntay tulo ka stages ana sa clinical sign mo na gitawag nga prodromal stage, ni kaduha kay ang furious, then katulo mo na ang paralytic. Ang prodromal sa iro after na sa incubation period na giingon ni Kuya David nga after sa incubation period musugod na ang early clinical signs or sa symptoms sa isa ka iro nga rabid mo nang ginatawag nga prodromal. Mga 2 to 3 days na siya sa iro o usa ka adlaw nga duha ka adlaw sa iring. Og ang furious na pod kay kuan na siya ka adlaw mga usa ka semana
Then ang paralytic mga 2 to 4 days na siya ang iyang duration. So kung ang pangutan nato kung ang kanang ang humans ba daw transmit human to human na ay kuan rare na siya nga case pero kuan lang gud siya dili gud siya ingnon nga makatakod gud ang human pero theoretically makatakod siya kung ang laway sa kanang rabid na tawo moadto siya sa samad sa usa ka tawo na pod possible na siya mahitabo pero wala so far wala pa man gyud reliable na literature nga nahitabo na so mao ta siya ma'am. Okay, so Sir Ralph naka-mention ka about the 3 different stages no pwede nimo ma-elaborate pa kini sir? Yes, ang kanang kanang 3 different stages katong prodromal stage. Kung mayong prodromal stage mo na ang dira na magsugod after the incubation period. After incubation period, dira na magsugod ang early clinical signs pero dili pa na siya like specific sa rabies kay mama pa na dira ang mosub ang kanang pamatasan sa iro kanang dili siya mukaon. Nya mahilantan pod tapos if ang gipaakan magsige na siya tilap sa gipaakan niya giyan tilaan kay sakitan man siya or katlan na siya sa gipaakan. Then ang ikaduha nga giingon na furious mo ni ang kaman nato makita sa kaning mga aggressive mo to giingon ganihan ni Kuya Glendon nga kanang mamaak na gyud kanang maglaway then mahadlok sila sa tubig mo to giingon hydrophobia o kanang sa hangin kay sensitibo naman na si kaning nga stage sensitive naman ni sila sa ilang sa palibot nila sa stimulus sa palibot mo na nga bisan gamay nga hangin ang kanang mga muscle nga affected sa rabies mo contract na mo nang sakit kaayo na para sa ila og kanang mo inom sila tubig di pod sila katulon kay ang ilang tutunlan nga naapektuhan pod ang muscle nga nag facilitate para makatulon mo nang maapektuhan pod sa rabies so dili sila katulon mahadlok pod sila sa tubig then ma'am ang last kay ang paralytic stage or paralytic stage mo na dira nga dapit nga ang hayop dili na kabarog unya magsige naglaway so mamatay siya pinaagi sa gutom kay di man siya kakaon pod dili pod siya makainom og tubig og mamatay siya sa respiratory arrest kumbaga tawagon ni kay tungod kay ang muscle pod nga nag-facilitate sa pagginhawa kay maigo pod ni sa virus so mamatay siya sa respiratory arrest pod. Very well no explanation. Thank you kaayo ato Sir Ralph no maayo kayong pagka differentiate nato no sa particular na mga stages. Now kung nabantayan nato no mga higala sa mga balita grabe gyud pod ang kanabang incidents no sa kanang rabies. In fact no bag-o lang nato pod nabasa sa balita no nga na ay napaaka no ni adtong March and then i-manifest ni adto pa nga bag-o lang ni adto lang May 24 no sa Bacolod City. And also there was a man in Cabuyao no nga namatay pod sa rabies 9 months no after sa iyahang dog bite no dito, only 1 shot ra no ang na-administer sa iyaha. And in both of those cases mga sir no giingon pod no sa mga families nga ang iro no or hayop na nakapaak sa ile kay namatay. So unsay explanation ni ana no so, siguro si Sir David no ngano nga mamatay man ang hayop no nga nakapaak labi na gyud sa kanang gyud na ay rabies sir. Yes ma'am, so actually naisgutan ko na namo before mi nangari naisgutan namo gyang buntag na kabayan tong case sa katong namatay 9 months after. So kana man gud ma'am sa panahon ma'am na ang hayop maabot na sa point na mamaak kaning virus ma'am na infect na gud niya ang utok sa hayop ug kaning apil ang uban parts apil ang spinal cord. So ang kanang virus pud ma'am naghatag na siya og sakit na gitawag na encephalitis or kaning infection sa utok. Ug kanina part pag nanay encephalitis dili na gud siya maayo og bisan unsa natambal. Usa ang hayop kung kuan mamatay gud siya kung makapaakod siya sa lain hayop o uban tawo. Okay, so I know this topic is not only kana bang
angay nato no nga kanang huna-hunaon kung for example wala kitay mga dogs, no, especially this is a concern para pod sa ato mga fur parents, no, katug yung mga individuals nga ay mga alaga, no, especially mga iro and iring. So unsa may angay buhaton no isip usa ka concern, no, for parent or netizen ngadto sa ilahang hayop kung kini mapaakan og usa ka rabid pod na hayop or makapaak og tawo, no? Salamat sa pangutana, ma'am, no? Isip concerned citizen and also a student from the Faculty of Veterinary Medicine, siguro panahon na karon na dili lang ta mag hunahuna sa short term nga kanang gitawag nila og kanang mga stray dogs is atong dakpon idakop human i-euthanize, pero para naho is short term lang na siya. So ang pinaka-ideal jud siguro nga buhaton is kung na-suspected nga case nga rabies sa usa ka lugar, ang hayop nga na contact trace or na expose nga na is ato gyud na siyang i-isolate. So ang anong i-isolate man nato, so ang rason ni nga na is para dili siya further makatakod or ma-expose sa ana nga rabies. Then human dili ta maglimpyo ra pasagad, no, so dapat maggamit ta og kanang PPE or personal protective equipment. Mas maayo kanang natay gloves or protective clothing, double clothing para in case if ingana is protected siya. Then ato na siyang hugasan ang samad sa katong hayop nga napakan, same sa prinsipyo sa tao nga kanang clean running water, then apply og disinfectant. Human after na to na mahugasan, so ang pinaka-importante nga ni is if vaccinated ang iro vaccinated ang iro or iring, atong i-present ang vaccination record. Human ang kaninga incident is ato ni siyang i-report sa mga health officials at the same time usa ka license nga vet. So ngano mong sila man ang atong isumbungan kabahin nga na tungod kay sila may ang naay authority nga maghatag sa kanang outcome or katungdan kabahin nga na incident. Human ang how gyud ning i-emphasize nga dapat gyud if naay incident nga na dili gyud na nato itago-tago. Yes. Since kay kuan man gud na siya kanang deadly disease or kung sa libro pa kanang almost fatal siya, so makapatay gyud if labi nagdili ka bakunado. So ang pinaka-aggressive gyud siguro nga akong ika-recommend siguro, no, aside sa vaccination lang is dapat po nato itong i-spay, atong ipakapon or atong iligit ang atong mga iro or iring tungod kay kana nga time if manguwag sila especially sa mga seasons like summer, kana sila maglayaw-layaw. Then ang usa nga root cause nganong taas ang rabies diri is tungod kay tag-as ang population sa kanang kuan ba mga layaw nga iro or iring, sumo nang ato na siyang spay. Then afterwards naman tayo gitawag og responsible pet ownership. Dapat ato siyang i-enclose sa atong walls or sa atong balay. Ang ug na maganitay iro dili na to sila pasagad lang or pakumpiyansa lang pagawas-gawas, no, so dapat gyud nato silang i-enclose para dili sila potentially ma-expose. So dapat gyud ta guys na if maingana is dapat dili gyud ta magkumpiyansa, at the same time ato pong hunaw-hunaon ang welfare sa atong isigkatawo og sa atong mga hayop. Yes, tinuod na sir, no, ang kanang imo giingon ba nga responsible, no, nga mga pet owners, no, kay usay ra ba kay kung makapaak na, no, medyo maghugas kamay ta inga na. So we have to really consider pod, no, sa uban. And of course nindo tong giingon pod ni sir, no, ay make sure nga inyo pog mga alaga naka enclose baka na or nasa inyo mga fence, no, dili pod na palayaw-layaw ra. Now you have mentioned sir about kining mga kanang ato i-present nga vaccination card, no, in case, no, nga kanang mga na ba. So what are the important, no, nga mga vaccines na kinahanglan pod sa ato ang mga hayop, no, for them to stay kana bang protected sa maong virus? So sa ingana na programa aside sa rabies naman tayo gitawag o kanang sa 5-in-1 or 8-in-1 na di ay karon. So pwede na to na sila i-administer, pero ako ni i-reiterate since common ni nga kuan sa problem sa atong lugar. Before ta mag-administer na is dapat ato sa nang ipa-consult ang atong mga pets diri sa kuana sa mga clinic. And luckily natay veterinary teaching hospital diri sa Visio, so thankful ta nga naatay nga na labi na sa atong mga for parents nga duol diri sa Visca. So advantage na to nga na, no, so sila nasayod nga na specific nga program nga vaccination program apil ang deworming nga ikahatag para sa atong mga pets nga possible ma-expose og kanang rabies o lain nga sakit nga makakuan sa ilang kinabuhi.
Okay. Thank you so much, ato sir, no. Now, this time, kung sa tao na sad, no, unsa man ang angay po da buhaton. Sir David. Yes, ma'am. So, muagri ko ato ni Kuya Glendon. So, itago na lang gud ang tanan. Ayaw lang gud ang suspected na case sa rabies sa tao ug sa hayop. Okay, so, muagri po ko sa vaccination, ma'am. Ayaw mo pagduha-duha og pa-anti-rabies sa inyong mga hayop kay barato ra gud na sa mga private clinic og kaning libre ra gay na sa gobyerno. Okay, so una mo chance na ay muduaw sa inyong mga barangay, pabakunahi palihog ang inyong mga hayop. Okay, so dili ta sa samad na pinaakan na naa sa tao, ma'am. Of course, kung ikaw nakasugat, first aider ka, kauban mo sa balay, you should check for sa imo pod na kaunggalingon na luwas ka, so magamit tag PPE. So kani siya ginabisuhan guni siya na hugasan ang samad na pinaakan gamit sa sabon o limpyo gud na tubig. Then pwede pod nato ni siya padug-on gamay aron mo gawas to siya ang katong kagaw gikan sa pinaakan. Pero kung kini nagdinugo na daan, atol ni siya tabunan og limpyo na panapton or gauze, unya apply na to direct pressure para mahunong to ang pagdugo. Then pwede po nato ni siya limpyuhan gamit ang kaning betadine o magbutang taog antibiotic ointment para iwas ta sa infection sa samad. So pero giawag gyapon na magpagkonsulta tag doktor labi na sa kaso na kaning naay senyales na napakitag infection ng atong samad. Grabe ang pagsakit gyud sa atong pinaakan ug kaning walay hunong na pagdugo. Hilabi na sa pareha sa giingon ni Kuya Glendon na ang nakapaak nato is walay klaro na kaning bakuna. So dapat gyud para safe ta, giawhag nako na mapadoktor para matagaan ta og kaning vaccine sa anti-rabies ug apil na pod ang anti-tetanus. Okay, so kaganina sir no na mention po ni Sir Glendon nga naapoy mga gina-administer nga anti-rabies sa mga hayop. And then sa tao pod no na ay shots no after for example napaakan siya pero naabay mga kuan pod sir mga vaccines na pwede i-introduce sa ka pet owner labi na sa kanang mga anxious no nga bas in future mapaakan siya. So before siya mapaakan, like for example sir kanang panagana lang ba nga shots pwede ba na sir or ang anti-rabies kay after na gid mapaakan? Yes ma'am, kaning actually kami mga estudyante sa Faculty of Veterinary Medicine naugod mi kaning bakuna ma'am kada tuig mag-booster mi. So natin gitawag na pre-exposure na vaccine sa anti-rabies. Yes ma'am, pwede good kaayo ang bisag kaning mga dili mga vetmed, mga veterinarian, mga pet lovers lang pwede good kaayo magpabakuna o pre-exposure para kaning kampante pud ta. Oo. Then to i-add ma'am. Then once na mabakunahan na atong for ang atong mga kahayupan atong pets, dapat ang vaccination records or ang vax card dili gyud na dapat na to wad-on kay mo man ay gitawag na tog passport in case if makapaak siya. Then if mag-question mo if what if kunohay ang iro mapaakan, then vaccinated na siya, so pwede gyapon siya mabakunahan og additional booster dose sa kanang rabies given nga ang liga sa kanang adlaw is 4 days siya human napaakan. After 4 days di ka napakan, anak nimo siya pwede pabakunan og additional booster dose. Pero dapat anak gyud nato na ipabakuna sa ano kanang licensed jud na vet. Kay syempre dili naman na through vaccine lang diretso na manahay gitawag og mga history taking, physical examination or additional lab test, then further nga ikatambag sa mga vets nato na at dapat to obserbahan or tan-aw nato ang welfare sa hayop o sa ato pud mismo. Oo. Tinuod na sir no kay actually na yung mga for parents no nga murag okay na nga kausara na shot no ang ilahang mga pets no. So wala gani sila yung mga vaccine cards, di ba? No. So even sa pag for example mo adto ka og laing lugar, for example mo sakay mo og ferry no, mag-need ba sila no kung imo dadon imuhang mga for babies no, inyong mga alaga dira og vaccination card or kanang imuhang giingon sir ba nga tan-awon nila ang mga shots. So importante na kasagaran sa ato mga for parents no, I think no walay mga ingana. So again, I think this is high time for us no na ato gyud pod kanabang ikinabuhi ang pagiging mga responsible for parents. Now sir,
di ba nagkataas man ang kaso sa atong rabies na labi na gyud na atong makitaan sa balita. Ang pangutana karon kay why is it common here in the Philippines? Ug kanang nganong ang kasagaran gyud no kay niingon mo ganina no nga dili lang siya limited sa mga iro, pero nganong kasagaran nga maigo niini kay mga iro man? Sir Ralph? Sa kanimam kay sa base sa data nga gikan sa Philippine News Agency, kani siya nga gikan pud ni sa DOH na ay 55 case no sa tao nga na-infect sa rabies karong 2025. Pero kani siya from February to February to March. So 55 case. Kung i-compare nato sa past year nga 2024, the same period from February to March na ay pag-ubos nga 39%. Pero dili ta magpakumpiyansa kay wala pa manahuman ng tuig. So in total sa 2024 na ay 426 nga case of rabies sa human. Then ang 45% ana ay ang 45% ana mao na nga gikan sa mga pets nga domestic pets ba, right, iro or iring. Then ang 41% sa kanang 45 kay mao na ang kanang mga dili bakunado. Og ang 56% kay katong walay record sa bakuna sa iro. So mas common siya sa iro diri sa Pilipinas no kay mas abundant man ang atong mga stray dogs kung i-compare nato sa mga stray cats. Mas daghan gyud ang ato stray dogs diri. Then in fact kay ang diri sa Pinas ang reserva host gyud sa rabies kay ang iro nato. Mao na nga mas daghan gyud ang mas common gyud ang rabies ang sa iro compare sa iring. Og sa kampod sa ubang nasod napod ang rabies except sa New Zealand ug Australia. Nindot man sila kuan didto og biosecurity og kanang quarantine protocol. Tapos ang uban pod na mga tawag kanang reserve nga giingon nga sa wild, for example sa mga bats, kaning mga fox og kaning tawag kanang usap pa nga kuan ganiya kasi tawag na raccoons. O kanang raccoon wala man na sila dito sa New Zealand og sa Australia. So mas kuan sila sa rabies dito, wala sila i-case sa pagkakaroon. So mapod siya. So stricto po di ay no ang biosecurity pod sa laing nasod. Well, thank you so much ato no Sir Ralph. No, ang sunod na pod nato ano nga importante mahatagan og tubag no or mahatagan ng impormasyon ng atong mga suking tigpaminaw karon kay ang mga pamaagi no nga malikayan sa atong mga alaga no sa atong mga kahayupan ang rabies o especially no sa mga lugar nga na ay kanang possible no nga presence sa maong virus. So sa kanila ma'am no magsugod gud na sa responsible pet ownership. So as a for parent mas nindot gyud kung ang ato iring og iro pag-abot og 3 ka bulan hatagan na nato og anang anti-rabies. Then sa tao pod napod ginatawag pero giingon ganiha nga pre-exposure og post-exposure. Ang pre-exposure mao na siyang ihatag sa mga at risk, for example sa vet student, mga veterinarian, mga livestock handlers, mao na siyang ihatag. Then highly encouraged pud ni siya sa mga pet owners. So mga pet owners dira pa pre-exposure na mo. So ang napud ta gitawag nga post-exposure. Mao na siyang ihatag nimo if napaakan na ka. Mao tong giingon ganihan ni Kuya David nga if napaakan na ka, post-exposure na pod ang imong ihatag. Then ikuha na siya sa Animal Bite Center moadto ka ana. Basin moadto mo sa vet hang na manguduban nga moadto sa vet clinic kay napaakan nangutana sila if mo inject ba gyud og anti-rabies if ang tawo ang napaakan. Again dili ang vet clinic dili na sila mo inject og napaakan na tawo sa iro ra na sila. Okay. Og ang iro if napaakan pod mo nang naay gihuwat pa na kintahin napaakan siya rabies given na bakunado siya muhat pa na og 14 days before muhatag og booster. So mo to siya ma'am. Okay, thank you so much, sir, no, especially for pointing out no sa difference sa ato ang asa ta magpabakuna sa tao o sa katupong hayop. So na yung mga animal bite centers no nga available sa mga nagkalain-lain nato nga mga munisipalidad no, mga lugar. So adto ang mga tao no magpa-inject no, pero ang mga hayop of course nga to sa ato mga vets. Pero nalantay na dawat na pangutana mga sir no, sa pag-introduce ba daw sa kining anti-rabies sa ilahang mga hayop, dili ba kini harsh labi na sa katupang mga puppies nila? Sige sir. Actually, kanang paghatag og anti-rabies sa kanato mga 4 babies no.
especially sa mga licensed na vets or sa mga accredited clinics, give an example kaning veterinary teaching hospital sa Visio. So thankful gyud ta nga naataan na nga facility. So dili gyud na siya harsh because it is in accordance of animal welfare. So dili lang na siya diretso nga bakunahan diretso. Napanay gitawag og mga clinical protocols like among i-obtain nila dito kung asa gikan ng iro, kung gikan man sa breeders or ing ana, then unsa ilang kinaon mo na gitawag og history taking. Then afterwards magkandak ta og kanang physical exam. So kanang physical exam kapkapa na to ang kanang hayop. So i-examine na dapat man gyud bakunado dapat man gyud physically fit or healthy gyud ang atong for babies before ta magbabakuna. So after nga na is ang deworming protocol. So nganong mangutana man mo nganong kinahanglan i-deworm because kung taas gani ang parasite sa atong lawas, taas ang parasite sa iro or sa iring, ineffective ang pag-vaccine tungod kay ang pag-vaccine man gud kinahanglan maguna siya mag-mediate o maghatag og antibodies ba given nga taas og parasite or mga bitok kuno ang atong hayupan. So makuan siya ma-immunocompromised. So mo na i-check na ang deworm deworm schedule if naka-deworm na ka mas maayo din dapat pod ang pag-deworm nimo dito pod sa accredited mismo na clinic or sa for example dire sa atong veterinary teaching hospital nga na ma-attach nito ang record. So after nga na 3 months old is bakunahan na siya. Then after 3 months na depende sa LGU no. So na may uban nga mag-follow up og 6 months especially if ang cases is taas or na outbreak. Then after 3 months magbabakuna ka after 1 year sa rabies. Then afterwards anang 1 year is booster na 1 to 3 years yearly. Wala siya. Siguro kani nga atong nagpadalag question mga sir no kay naka-experience siguro og kana bang nagluya ang ihang puppy after no. So kadang kabahin sa nga na ma'am, usually na cases na magluya gud ang atong pet gikan pag hatag bakuna kay of course nag-introduce man taniya og vaccine sa lawas. So kumbaga ang lawas ga-adjust. So naay cases na nga na usually is ayo lang mo kabalak obserbahi lang. Tagaan lang to siya og daghang tubig, pagkaon niya, vitamins gyud importante. So di ra gud naay kabalakan ng vaccines na kuno makaluya na makamatay kuno sa uban. Kinahanglan gyud na mga higala. So dili kita angay no mahadlok sa vaccine, angay kita mahadlok sa rabies no nga virus. All right? No, si Sir Glenton, apakay gusto idugang? Kanilang ang pinagud gi-reiterate na no is dapat gyud magpabakuna gyud ta, dapat gyud sa usa gyud ka licensed na vet. Dili gyud ta mapabakuna sa kanang mga breeders or uban pa because ang licensed veterinarians they have the authority or they are the ones who are equipped with this protocol. Kay syempre nag-eskwela gud mi og 6 years. Grabe. So 6 years kung swerte kung dili man gani masapot counting. Ingana. Minimum so, ninyo 6 years sir. So sa ingana nga part, so kami ang sila ang kanang naay knowledge kabahin nga na. So then dili ra pud ang pag-vaccination ra ang pag-approach or ang tumong ang goals ang among goals and objectives nga na especially kami future vets is aside sa vaccination protocols anti-rabies, amo pong i-educate ang client for a responsible pet ownership because naamangoy ka gap ang gitawag og pet lovers o responsible pet owner. So ang pet lover is kutob lang sa kanang mga love lang ni mga pet or for the sake of yan ang breed. Pero ang responsible pet owners dili lang kutob sa limited service kundi apil ang animal welfare katong 5 animal welfares nga dapat dili na to bunalan atong pakanon na sila kagawasan sa sakit kagawasan sa kanang mga na sila right nga matambalan o ikaso masakit nga na. So dapat gyud na to i-emphasize before ta magkuha og kanang kuan. Then at the same time if napatay ka ng extra, so dapat na to is pa-spay and castrate ang atong kuano kay mag-imora man gyapon storya if magpabakuna ta then human magsuri-suri gyapon ang atong iro kay normally atong iro if manguwag o gitawag na to mag-inhit sila is magsuri-suri man so dinha nga time taas ang risk or ang risk factors nga makakontak sila nga sakit. So dapat na to space para ang ilang kuan, ang ilang behavior instead nga kuan sila, ma-expose sila, mag-stay put na lang dada sa atong bahay. At the same time, daghan og kana benefits ang pagkandak na tog spay and neuter sa atong mga pets
So kuan na siya, long-term goal na siya nga how Yes. vision out as a future bet. So in the future nga dapat ingana gyud. Yes, thank you so much ato sir, no, very well explained, and I hope no nga nakuha gyud sa atong mga listeners ang gusto ipasabot sa atong mga bisita karon may tungod sa responsible pet ownership. Now before we answer no sa ato nga mahinungdanon na topic karon about sa rabies, na lang tay gusto nga kanang klaruhon, tinuod ba nga ang rabies no or rabies inborn, or kana for example ang nanay no nga iro na ay rabies unya kung nagbuntis siya, madala ba kana sa iyahang mga puppies pod? Ang kana siya ma'am kay dili na siya madala kay ang rabies matakod naman siya sa pamaagi sa paak or kamras. Pero kung kanang giingon na inborn, kuan ra na siya kanang myth ba? Kay ang uban man gud ingon nga kay kanang gianak pa lang ang puppy kay naanay kuan rabies daw. Ang rabies kay virus na siya nga makuha nga gikan sa paak sa laing hayop, kung sa laing nasod mo na nga ang common dito vampire bat o kanang raccoon o sa napaisa katong gusto tawag ganyan kanang Wild civet kanang mga civet. So isa pud na sila nga mga reserva ho sa kanang rabies. O dili sa Pinas mo na nga ang kuan kanang mga stray dogs. So dili gud na siya tinuod nga pag-ianak ang iro na anay rabies. O kanang mamagani in case na anay rabies, murag mamatay mo gihapon na bisan dili siya makapaak, ma-abort gihapon ang kuan. So mamatay gihapon. So dili gud na tinuod nga pag-ianak ang isa ka iro or iring na anay rabies. So myth ra na siya po. Okay, thank you ato Sir Ralph, no? Okay, so ug sa mausab, ako day si Kuya David. So I'm Ralph Dominic Rivas. Then ako sad si Kuya Glendon. Og mao kadto atuan na isgutan mahitungod sa emerging disease na rabies. Hinaot na kita mga tagapaminaw sa atuang programa na tumanon nato atong mga nabatian at para maluwas ta sa kaning rabies o mawala ni sa ato komunidad ang sakit na rabies. So busa usa kita mo padayon sa ato sumunod na topic na apa kitay mga gamay na pahinumdum. So moto katong mga for parent, highly encourage good na magpabakuna mo sa pre-exposure mo kung pwede. Then katong inyong mga iro pag tungtong sa 3 months pa bakuna ninyo sa anti-rabies. Then kita na mga for parents no, bisag kami mga for parents at may kaya naman may mga pets sa boarding house at the same time sa bahay. So let us practice responsible pet ownership. So dili lang ta limited as a pet lover, dapat responsible pet owner gud ta. So if in case nga na dapat gyud ta manubag if possible atong pet nga makapaak, then at the same time ato gyud nang i-encourage nga dapat magpabakuna gyud ta sa atong pets. All right, thank you so much. Now sa atong mga nakauban karon, Sir Glenn, Sir Ralph, and Sir David, and of course sa atong mga abtik kaayo no nga mga Facebook viewers. I think mga kailan ninyo sila sir, no? So shout out ninyo tanan Sir Carlo Hombria, Mio Aguinaldo, Marika. Ubay-ubay pa ni Sir Pio Paulo Fernandez. Og Amadios Garcia. Shout out sa inyong tanan. No? I cannot name you one by one, but thank you so much sa inyong pag-tune in o pagsuporta gyud sa atong programa. And of course pod, I know nga giabangan ninyo pod ang ato mga guests. And don't worry mga higala, kay ato pa ni ipadayon no na apakitay usa pa ka mahinungdanong topic na hisgutan no angay pod nato. Mahibaw-an ka bahin na sa MPAX. Stay tuned mga higala, and we will be right back.
Balay! Maayo! Uy, Ning, unsa ba natutuyo? Unta ipahatag si nanay. Sige, dali, sulod lang diri. Okay. Hagoy! Nakabuhi man day ni inyo iro, uy. Hagoy, inday. Tabang, manggukod baya ni inyo iro. Hagoy! Agay! Hala! Huy, Brownie! Ayaw pa maakoy! Namaag jud inyo iro ay. Nabakunahan ba na? Hala, pasaylua jud kuning. Abi ba na ako naghihigda na si Brownie? Uy, territorial biya kay ni siya. Ngin nakalimot pagit ko gibakunahan na ba na siya? Ha? Pagsur, uy. Naabaya tay balaod karon ha? RA 9482. Pwede na jud mo mamultahan ani. Hali ning ato butangan og suka og ahos dali. Hagoy. Unsa man imo pagtuo sa napaakan sa iro? Inununan ni akong tiil? Hugasan ni og sabon uy. Uy inday, paminaw ha sa DYDC karon kabahin sa rabies awareness nga program. Samtang naminaw ka pinaagi sa imo cellphone, ihatod dayon ko sa Animal Bite Center. Sige ning, ako nang buhaton, ako paminawan unya. Dali, maminaw kita sa DYDC 104.7 FM. Sa sukaranay na segment na Storyahi para sa mahinungdanong pagtuki kabahin sa panglawas. Sa DYDC gyud ko. Ikaw sab ha? Radyo kalambuan gyud na. DYDC Storyahi for a healthy me. Yes, mga gala, and we're back. Kinigihapon ng inyong health and wellness program. Matagalas Jess sa buntag ang sukaranay. Again, sa ngalan sa among station manager, Dr. Cristina A. Gabrillo, o ang atong radio engineer, PEC Engineer Sean Villa Gonzalo. Kinigihapon ang inyong alagad sa kahanginan, Kathleen Valencia. And this time, mga gala, no, di na po kita sa lain na pod na segment sa ato pod na programa. No, kaganina, atong naisgutan ang mahinungdanong topic kabahin sa rabies. So this time, no, ato na po tukion ang kabahin sa monkeypox. Before we start no sa atong discussion, no, kauban ng atong mga guest karon, ato sa ipaila-ila ang atong mga kauban. Atong kauban karon mga higala gikan gihapon sa Faculty of Veterinary Medicine si Johnny Caberong, Harold Sol ug Sir Gavin Damole. Sige ma'am, would you like to introduce yourself first? May buntag sa tanan. Ako di ay si Johnny Caberong, usa ka estudyante sa Faculty of Veterinary Medicine. Ako ba si Harold Sol, 5th year veterinary medicine student sa Faculty of Veterinary Medicine. Ako po si Gavin Amole, estudyante sa Faculty of Veterinary Medicine. Alright, thank you so much no sa atong mga kinakusga na mga estudyante sa Faculty of Veterinary Medicine no nga nganigyod sa ato ang estasyon no aron yun maghisgot kabay ni monkeypox no. So I think this is a great time to talk about this topic no mga sir and ma'am kay naakitay mga na spiking no nga cases actually in Mindanao, more than a dozen no sa 3 provinces dito. Now, sir, nakakitay sugilanon diri no nga akong basahon. And from there, we will talk about the topic monkeypox. Now, so mo ni ang sugilanon mo higala no. So nakighinabi si Juan sa iyang igsuon nga gikan sa syudad no, sa laing syudad. Apan paglabay sa duha ka semana, nagsugod siya og hilanat, sakit sa ulo ug gipanugnaw ang iyang tibuok lawas. Wala magdahom ang ilang pamilya nga kini posibleng monkeypox. Ilang giisip nga ordinaryo ra kini nga allergy o ubungang araw. Apan unsa ka ang tinuod? Posible ba nga si Juan natakdan sa monkeypox? Unsay angay buhaton sa iyang mga ginikanan ug sa ilang komunidad.
Alright, no, mga sir and ma'am, so mao kadto ang atong sitwasyon that we'd like to discuss, no, and of course sa ato po ng mga listeners, no, and viewers nato sa Facebook, pwede po na ninyo i-leave ang inyong mga questions just like earlier, no, sa ato nga topic. So Kuya Harold, magsugod kita, no, so sa kaso ni Juan nga adunay mga hubag o nakasinati po siya og hilanat, unsa man ang imong ikasulti ka bahay niyo, no, dapat ba nga mabalaka ang iyang pamilya? So sa kaso ni Juan, ma'am, kailangan nga alerto ang pamilya. Ang MPOX bisan pa og dili ingon nga makatakod sama sa COVID-19, maka-apekto gihapon siya sa mga bata ug sa mga tiguang. So all ages ayang affected. So mga sintomas sa MPOX kay magsugod sa hilanat, sakit sa ulo, pamaol, maghubag ang lusay, panugnaw ug kakapoy. Angay nila dadon si Juan sa health center para sa confirmatory test ug i-isolate siya kung mag-positive. Ang sayo nga pag-discovery o pag-report sa health authority mo ang pinaka-epektibong lakang para sa iyang kondisyon. Alright, no? So, kini actually nga topic mga sir, no, and ma'am, kay karon pa ni nato na nahisgutan din sa ato nga programa ang Sukaranay. Now, para sa impormasyon sa atong mga listeners, no, unsa man gid ni ang gitawag nga mpox or monkeypox og asa man kinigikan, is this delikado to the point na makamatay kini? So, ang mpox, usa ni siya kasakit tungod sa monkeypox virus. Usa ka virus ni siya, gikan sa orthopox virus genus. Ang kini siya, nay mga reservoir o natural nga mga punduhanan or source sa virus. So, mga mananap ni siya, mga wild animals, like unggoy o mga ilaga or mga rodents. Ang virus, makatakod na siya. So, mag-discuss ta karon og animal to human transmission o human to human transmission. Ang kanang animal to human transmission, since gikan man sa mananap ang source ani nga virus, ang paagi nga matakdan ang tao, pwede na siya kanang mapaakan, makamrasan, or mukaon ang tao o kanang contaminated bitaw or kanang karne nga na-infected ito siya o kanang katong virus. Now, ari na punta sa human to human transmission or kanang pagtakod sa tao adto sa lain nga tao, pwede na siya sa mga direct contact, close contact, or mag skin to skin contact ta, or like kanang ang ato ang mga panit magka-close bitaw, so usa na siya skin to skin contact. Pwede pod mga kontaminadong mga gamit o mga fomites. Then pwede pod matakdan pinaagi sa pakighilawas. O katupong mga buntis, pwede katong mga infected nga buntis, pwede nila mataptan ang ilahang sinabak pinaagi anang kuana. Apan dili kini kasagaran makamatay. Apan mahimong seryoso labi na sa mga tao bitaw nga kanang hinay og resistensya, mga buntis ug mga bata. Alright, no? So, thank you ato, Ma'am Jonica. Naalang tayo pangutana po diri ko no. Unsay difference po ni ini sa kaninang topic nga rabies? Oo, ang monkeypox ug rabies. Siguro na minaw po ni kaganina ng atong listener. No? So, ganina na viral po to nga disease, no? Na abatay ma-explain po nga no. Unsay difference ni ini ang rabies ug monkeypox? Ang rabies ug ang monkeypox more mga considered sila as mga emerging o re-emerging zoonosis. Ang zoonosis is term na siya nga makatakod nga sakit gikan sa animal padulong sa tao. So ang rabies, nakalahian lang sa rabies is gikan siya sa laway sa iro or iring, ganang gikan mapaakan or matilapan ang samad. While ang monkeypox is ang most commonly gyud niya siya nga kanang taot, human to human or kanang magtinakdanay ang mga tao kay tungod sa pag-touch or kanang ilang mga laway or tungod sa pakig uban-uban sa kanang mga close nga bonding or kanang close na contact mo na diha magkatakod. So considered good sila nga mga emerging kuan karon, and alarming siya nga alarming ang rate niya karon kay nagkadako ang mga cases nga iyang incidents.
Okay, no? So, kanang ingato ang difference sa mga higala. So, mas, ano dahil, sir, no? Mas dali ang pag-spread sa Mpox kay, matod pa sa inyong ingon, kaganina, no, nga, ang iyang spread kay close contact, murabag sa katong ato na labyan, no? Ang COVID, no? So, ingato pod ka, kanabang paspas, compared sa katong rabies na gikan sa laway, no? Kung mapaakan or katong na ay open wound, no? So, amo lang po nang ikuan, ma'am, nga i-differentiate lang po na mo ang pag-transmit bitaw sa between Mpox o COVID. Okay. Kay ang COVID more on aerosol route man gud, like ang laway gyud. Ang kaning Mpox, ma'am, dili ni siya pareha kapaspason sa pagkanang pagtakod bitaw. Murag mo take time pa bitaw siya o nga usa makaingon nga takdan jud ang tao, dili ni siya pareha sa COVID nga like gamay lang nga murag nagstorya lang mo na jud dako na jud to siya chance. Pero ang kaning sa Mpox, ma'am, murag need pa jud siya nga magkanang mag-take time bitaw, like murag contact pa tali nga makakuan, for example like sa skin to skin contact nga murag mag-take time pa nga mo contact bitaw inyong skin ana nga infected. So na siya, ma'am. Okay. Thank you kayo ato, ma'am, no. Now this time, no, si Sir Gavin na po doon sa may mga sintomas o stages, no, sa kining atong gitawag nga Mpox, sir. So ma'am, sa monkeypox, aduna siya incubation period nga unom hangtod 13 ka adlaw. Ang kaning incubation period pasabot ani kay sa adlaw nga maka-contact ka og infected nga tawo nga naay monkeypox, gikan anang adlaw hangtod sa ikalimang adlaw wala pa nay makita nga sintomas. Ara na makita ang sintomas sa ika-unom hangtod sa ika-13 nga adlaw. Nya, ang una nga sintomas mao kini ang hilanat, sakit sa ulo, pamaol, nanghubag ang mga lusay, panugnaw og kakapoy. Pagkahuman, mugawas na ang mga rashes dito sa naong. Hangtod sa makalat kini sa tibuok lawas, apil na ang mga palad sa kamot og mga lapalapa. Mahimo kini na mamula og munana ug mukugan pagkahuman. Mahimong magpadayon kini ang mga sintomas sa 2 hangtod 4 ka semana. Sa panahon nga mugawas na mga hubag, mao kini ang pinakadakong tsansa na makatakod sa uban. Okay, no? So, doon na di ay mga ato bantayanan na mga sintomas mahigalan, of course, no? Naapoy mga stages. Now, can we say nga kining Mpox, no? Delikado, is it something that the community should be worried about? No, Sir Harold? Delikado gid siya, ma'am, if kanang ginato seryosoon. Kay bisag dili gid siya ingon nga pareha sa smallpox ang mortality rate. Ang Mpox kay makaapekto man gud sa mentalidad o kalawasan sa pasyente o sa pamilya. Kay I'm sure nga nakakita na magiging mga post sa Facebook about sa kanang mga kuan unsa ang porma sa monkeypox nga kuan. So makuan gid ang concern gid ana is ang sa skin gid, ang sa pamanit gid nga kuan gid kay tan-awon ang samad or ang iyang kugang kung makuan maulian. So kailangan nga magtinabagay ang komunidad para sa kahibaluan sa tanan. O sayo nga pagdiscovery sa sakit o pagtinabangay sa komunidad para mapatuman ang mga health protocols nga mahimo. Okay, thank you so much for that, sir. Now, kaganina, no, balikan lang nato mga sir and ma'am, mga to ang sugilano, no, ni Juan. So, sa part pod sa ginikanan ni Juan, no, sa may pod mabuhat nila, no, kung magpakita og sintomas sa ang ilahang anak. So, una nga buhaton, i-isolate ang bata sa sulod sa ilahang balay. Ug mahimo, i-isolate jud siya, ilahi jud siya sa iyang kwarto para dili matakdan, dili maapektuhan pod ang mga miyembro sa ilahang pamilya sulod sa balay. Ikaduha, i-monitor jud ang mga sintomas ug ilabi na katong sintomas bitaw nga mga rashes or katong mga butoy-butoy sa panit nga dili jud hilabtan. Samot na if kanang hubag na bitaw dili siya hilabtan. Sunod, magmask o manghugas sa kamot pirmi para ma-check up og ma-test pod ang kuan sa nga anang minimize ang ato ang sa nga anang pag-transmit. Sunod, ato jud nang i-report na siya sa barangay or adto sa municipal or city health center para atong ma-monitor ang mga existing case
or mga suspected nga case. Ayaw kabalaka na atay mga protocols pod o mga supportive treatment nga makatabang sa iyahang recovery. Okay, so talking about treatment, no, mga sir and ma'am, adun na lang po kita ipangutana. Unsa man, how is it treated man? For example, no, niagi na kita, nagpa-check na kita, and then, unfortunately, no, nakita nga positive kita, simba ko lang, no, sa kanyang maong sakit, for example, ang individual, no, how is it treated man, mga sir and ma'am? As for treatment, ma'am, wala pa dyan official nga treatment ang monkeypox. Like, na yung mga antiviral drugs nga gipang test out nila, pero dili pa sila ingon confirmed nga mo dyan ay makaayo kay under clinical trials pa siguro ang mga drugs, antiviral drugs. Pero kung nanagay sintomas, ma'am, like kanang katong mga kugan, mga rashes, ang una dyan buhaton na kay according sa World Health Organization kay ila daw na itabunon di dyan nato ipangkalot, ipang atong hilabtan kay manay makadugay sa pag-ayo ug masan ay maka-cause sa spread, mas makatakod sad ang kung atong hilabtan ang atong mga kugan. Okay. Ato sad i-make sure nga limpyo pod ang atong lawas, ato ilimpyo atong mga rashes, atong mga samad kay basig maka-cause pod siya og kanang maka-introduce siya og mga laing kagaw ba instead of monkeypox na pod laing kagaw na makasamot sa sa kondisyon sa tao. So dapat ato sa siyang limpyohon or ato i-take care ang atong mga rashes nga present sa from monkeypox. Okay. Sige, In short, ang kuan lang jud bitaw aning mpox, ma'am, kay supportive treatment jud siya. Like based bitaw sa symptoms. Maoy adha sila magkuan og treatment. Okay. Since wala man joy kanang definitive nga kanang treatment aning kuan aning nga sakit. Okay, now, pero na ay vaccines, ani, mga ma'am o sir? Based sa among research, ma'am, ang vaccine sa mpox, ni exist na siya, is just that, diri sa Philippines, dili pa dyan siya commercially available, or di dyan siya available according to DOH, or Department of Health, pa dyan sila nag-ingon nga, naa na dyan vaccine nga diri sa Philippines, last 2024 nga report. And also, naapod to'y kuan, ma'am, research nga ang monkeypox kay pwede ang smallpox nga vaccine kay pwede sila mahimong vaccine for monkeypox. Ang kaning smallpox kay mo man siya ag virus sa una. Pero thankfully na-eradicate na siya or nawagtang na siya since 1980 pa. Pero mo lagi na nga bisan pag na smallpox vaccine, dili man siya ingog mahimong commercially available since eradicated naman or nawagtang naman ang sakita. So ngano man nga commercially available pa man siya. So mo na nga more on supportive treatment jud ang kaning approach para sa monkeypox nga disease. Okay. Thank you so much for that information, ma'am. No? Now, ang kining atong sunod na pangutanan, sir, no, kay, of course, no, naaman ta, naglili man ta, no, sa mga cases nato, emerging cases nato, especially in Mindanao, no, unfortunately, no, nakakita yung mga natala nga mga cases dito. Now, who are at risk daw pod ni ini, no, nga maong mpox? Ang mga at risk is all tanan gyud mga kuan, dili lang sa ingon nga bata, tiguang, tanan gyud edad maapektuhan. Ang pinaka early gyud nga kuan, ang pinaka early nga case or pinaka bata nga case nga kuan is 3 years old pa dito pa sa kuan, dito sa South Cotabato, di sa Zamboanga pa kuan niya sa Zamboanga. 3-year-old nga bata pero karon na ulian na. Ang dili man pod siya gyud ingon nga makamatay nga sakit, pero makabatay siya in cases nga kanang nanagani existing nga sakit ang tao. Sample kanang na siya existing nga sakit or di ganig tigulang na kayo kanang dili na gid makaya sa inyang lawas ang kuan, ang monkeypox nga virus manang diha na dayon nga magkuan nga magsugod na dayon kuan yang kalawasan hangtod sa unfortunately mamatay makuan na gid siya. Okay. No, so dili gyud angay, no, nga ato lang gyud niya
kanabang tawag ani dili nato tagan og pagtagad no ang mpox kay makaingon ta dili man na delikado, pero again sama pa sige ingon ni sir no nga labi na sa mga kanabang na pre-existing na mga sakit diha no na maglisod ni gyud sa kanabang kung mataptan pa sila, so importante no na magpakabana gyud kita no sa ato pod kahilwasan. Now sir, nalang ko'y pangutana pod lain no, for example no simbako na na-contract siya og mpox and then naayo, what are the chances no nga matakdan pod siya again? Or di na ba siya matakdan? Ma-immune na ba siya? Unsay explanation niya na, sir? Ang most likely scenario na ma'am kay dili na siya matakdan kay naka-form na siya og like resistance towards kanang sa monkeypox. Pero as of this moment dili pa kayo maragklaro ang mga research og mga kanang studies regarding kanang sa resistance towards this virus kay marag bag-o pa man guni siya. Yes. Marag sa 2022 nag-outbreak ni siya nya. Dili pa kayo marag well understood ang iyang resistance towards from previous infections. So sa karon ma'am, like ang atong baton kay even if natakdan na ka or like example na naka-survive or naka-recover ka from monkeypox, digya pa ta magkumpiyansa. Yes. Like isa ka double safety nato ba na dili lang ta mag kumpiyansa even if na okay na ka or naka-recover na ka kay dili jud ta kabaw unsa ang epekto aning na virus. Oo, tinud na sir no ang imuhang giingon, though that is the reason why no nga nung ato nagituki karon diri sa ato ang programa no para gyud no maghatag og impormasyon sa atong mga suking tigpaminaw mahitungod niini. And of course sa katupod no nga for example ingani man ang case no nga naay na-contract na siya before, I think he or she should be mindful that the second time around no nga kanang feeling niya kay na-contract siya or possibly ma-contract pod siya no. So dapat no mas maalamon na kita this time. May lang atong oras, it's 11:05. Now sa katapusan mga sir and ma'am, unsa na lang ang atong mahatag nga tambag no ngadto sa publiko kabahin sa mpox. So ma'am, dili kini ang ikahadlok kung kita adunay saktong impormasyon. Ato ilikay ang fake news, maminaw ta sa health authorities ug magbantay sa panglawas. Ug kung aduna man tay sintomas, dili ta motago. Kay luoy ug apektado ang mga tawo nga hinay na og resistensya, pareha ng mga bata, gulang, ug mga tao nga naanay sakit daan. Ang kaayuhan sa tanan, magsugod sa tinudunay ug saktong impormasyon. Yes, may galaw, no? Thank you so much, no, sa atong mga nakauban karon na Ma'am Junica, Sir Harold, and Sir Gavin no, na atong mga kauban or mga representante gikan sa Faculty of Veterinary Medicine. Naghisgot kabahin sa atong topic nga monkeypox. Mahigala no, thank you so much sa inyong pagpakig-uban usab labi na sa atong mga nakauban no, mga aktibo kaayo diri sa atong Facebook live. And of course, sa atong mga suging tigpaminaw nga nagpadangat sa ilang mga pangutana, I hope nahatagan og tubag ang mga pangutana ninyo, and of course naauhag kita no sa pagpakabana sa atong kaugalingong kahilwasan, and of course pod ganina no sa ato pod na mga alaga labi na sa atong mga alagang iring og ato pod mga alagang hayop no. And this time sa atong topic nga monkeypox, I hope no nga at least dili na siya bago sa atong pandungog no ang maong topic, and maging responsible gud kita no sa atong mga buhatonon, especially sa mga tambag nila sir no kaganina mahitungod niini. Once again, mahigala mo kadto ang atong tulumanon ang sukaranay. Og ato pod again pasalamatan ang ato no nga mga nakauban kaganina Sir Glenn, Sir Ralph, Sir David, again Ma'am Jonica, Sir Harold, and Sir Gavin, and to the entire Faculty of Veterinary Medicine no sa pagpadala gyud sa inyohang mga representante no aron maghisgot nining maong mga hinungdanong impormasyon. Og again mao kadto mahigala no mag-uban-uban kita sunod na pod Miyerkules sa lain na usab na
topic no ning atong programa sukaranay ang Health and Wellness Program sa VSU Radio DYDC 104.7 FM. Og sa ngalan sa among station manager Dr. Cristina A. Gabrilio og ang atong radio engineer PEC Engineer Sean Villa Gonzalo. Kini ang inyo nakauban karon, Kathleen Valencia. Bye mga higala and God bless us all.